mo nga ba malalaman na gusto ka ng isang babae? Ito ang mga senyales na dapat alam mo. Senyales number 1. Kapag hiningi niya ang number mo at pagtanong kung may GF ka na. Ito na siguro ang pinakahalatang senyales na gusto ka ng babae, pero hindi niya masabi. Yung tipong babanat siya sa iyo ng pick-up lines, sinyalis din ito dahil kapag gusto ka ng isang tao, ang karaniwan niya agad at tinatanong ay ang status mo. Kung single ka ba, may nililigawan o kaya na may girlfriend ka na, para malaman niya kung may pag-asa ba siya sa iyo o wala. Kung ipipursue ka ba niya o hindi. Ayaw kasi niyang mag-aksaya ng oras kung sa tingin naman niya ay wala naman siyang mapapala sa iyo. Paano kanya lalandiin o susuyuin kung hindi ka naman pala available? Sayang lang, hindi ba? Pero kung wala ka namang jowa, ang susunod na gagawin na niyan ay makikipagkilala sa iyo. Mag-usap kayo. Magkukusa siyang mag-open na kung ano ang nung topic para lang makausap ka. Minsay, sasabihin pa niyang gusto kitang maging kaibigan. Pero ang totoo, friends to lovers, ang goal niya. Senyalis number 1. Kapag hiningi niya ang number mo at pagtanong kung may GF ka na. Senyales number 2. Kapag nag-aayos siya ng sarili niya sa tuwing nasa paligid ka. Ito yung tipo na sobrang conscious niya sa kung ano ang itsura niya sa tuwing malapit ka sa kanya. Palagi siyang tumitingin sa salamin niya, sinusuklayan ang buhok kahit maayos naman ito. Nagpapaganda siya sa harapan mo, yung tipong best look ang aura niya. Pwedeng pang pageant. Looking fresh, ika nga. Nangangahulugan na gusto ka ng isang babae pero hindi niya masabi sa tuwing malapit ka ay parang lagi siyang maganda. Hindi mo makikita na haggard look siya. Gusto niya kasing mapansin mo siya. Senyales number 2. Kapag nag-aayos siya ng sarili niya sa tuwing nasa paligid ka. Senyales number 3. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa mga mata mo. Ika nga nila, kapag hindi makatingin ang isang tao sa iyo ay nangangahulugan lamang ito na nagsisinungaling. Ngunit, hindi may mga pagkakataon na kaya hindi makatingin ang isang tao sa iyo ay dahil maaaring nailang siya sa iyo. Gusto ka niya kaya hindi siya makatingin ng diretso. Hindi siya tumitingin ng direkta sa mga mata mo dahil natakot siya na baka mahalata mong gusto mo siya. Nainteresado siya sa iyo. Ayaw niyang malaman mo iyon kaya umiiwas siya. Maaring kaya kanyang tingnan sa mukha, ngunit hindi direkta sa mga mata. Pwedeng nakatingin lang siya sa ilong mo, sa bibig mo kapag ngumingiti ka o kaya na may ang kilay mo. Senyales number 3. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata mo. Senyales number 4. Lagi kanyang sinusulyapan kapag hindi ka nakatingin. Isang senyales ito na gusto ka ng isang tao pero nahihiya o natatakot siyang sabihin. Nawala siyang ibang kayang gawin kundi ang tumitig na lamang sa iyo ng palihim. Yung tipong pakiramdam mo may tumititik sa iyo pero pag lumingon ka at nagpalingalinga ka sa paligid mo ay wala naman. Nawiwirduhan ka pero tama ang hinala mo. Kung minsan, sa sobrang obvious at dalas niyang tumitik sa iyo ay mahuhuli mo siya. Nakakakilig kung minsan pagkat may mga pagkakataon na bigla na lang siyang iiwas sa eye contact nyo na para bang nahihiya pero pareho naman kayong nakangiti. Senyales number 4. Lagi kanyang sinusulyapan kapag hindi ka nakatingin. Senyales number 5. Importante ang opinyon mo sa kanya. Yung tipo na kahit hindi naman akma ang opinyon ng isang tao basta gusto mo siya at ayos lang sa iyo, na para bang sa paningin mo ay wala siyang ginawang mali. Isang popular na halimbawa rin ito ay sa kung paano mo siya tignan. Yung sobrang halaga sa kanya kung ano ang first impression mo sa kanya. Na dapat maganda lang ang tingin mo sa kanya. Yung tipong dapat ay perfect ang tingin mo. Pwede ring kapag may inopen siyang topic na pag-uusapan ninyo, imbes na kontrahin mo o magbigay siya ng sariling opinyon, ay oo lang siya at walang mali sa mga sinabi mo. Senyales number 5. Importante ang opinyon mo sa kanya. Senyales number 6. Ikaw ang lagi niyang hinihingan ng tulong sa tuwing nangangailangan siya. Kapag shy type ang isang babae, ito ang karaniwan niyang ginagawa
para mapansin siya ng crush niya. Gumagawa siya ng mga paraan para makahingi ng tulong sa taong gusto niya. Yung tipong kahit kaya naman niyang gawin ay magpapatulong pa rin siya sa iyo. Imbes na sa mga pagkaibigan niya, siya manghingi ng saklulo, ay sa iyo siya mapupunta. Yung parang nagiging dependent na siya sa iyo. Isang halimbawa nito ay kapag nalulungkot siya sa buhay o kung may problema siya, imbis na kaibigan ang kanyang takbuhan, ay ikaw ang una niyang pagsasabihan. Nagpapakomfort, ika nga, ng mga millennials. Senyales number 6. Ikaw ang lagi niyang hinihingan ng tulong sa tuwing nangangailangan siya. Senyales number 7. Pa-cute na trash talk. Isang senyales din na gusto ka ng babae, ngunit hindi niya direktang sinasabi sa iyo, ay kapag palagi ka niyang kinukontra sa kung ano ang ginagawa at sinasabi mo. Purma itong pagpapapansin niya sa iyo. Kagaya ng mga kalalakihan, ang pang-aasar ay ginagamit din ng mga babae. Yung pakiramdam na iinisin ka niya pero matatawa ka na lang. Isang teknik din kasi ito para makapag-open siya ng pag-uusapan niyo. Sa kakaasar ninyo sa isa't isa, hindi mo mapapansin na humahaba na pala ang conversation nyo. Kung minsan pa, tinadaan din nila na parang tumatawa siya sabay hampas ng braso mo. O kaya namay kukurutin ka niya pero nakangiti naman siya. Malalaman mo na interesado siya sa iyo kapag ang hampas at kurot niya ay may halong kilig. Senyales number 7. Pa-cute na trash talk. Senyales number 8. Inaasar siya ng mga kaibigan niya na bagay kayo. Kapag mahiyain ang isang babae, karaniwang to the rescue ang mga kaibigan niya para mapansin siya ng crush niya. Yung tipong pinagtutulakan nila ang tropa nilang interesado sa iyo para mapansin mo. Madalas sa mga kabataan, ang pagsasabi ng mga linyang, "Uy, bagay kayo ng tropa ko," ay sabay tulak kapag papalapit ka na sa kanila. O kaya naman minsan ilalaglag nila ang tropa nilang babae, sabay sabing, "Mark, lumapit ka nga rito," sabi ni Ara, crush ka ron niya. Sabay magtatawanan sila. Kung minsan, ang mga tropa ay ang nagsisilbing tulay para magkakilala kayo at magkagustuhan. Yung tipong sila ang gumagawa ng paraan para magkagustuhan mo ang barkada nila na may gusto sa iyo. Nilalakad o nirereto ang karaniwang termino na ginagamit para rito. Senyales number 8. Inaasar siya ng mga kaibigan niya na bagay kayo.